Meron ako bubuksan ng 950 trillion para ipakita ko lang sa kanila na may tungkulin tayo sa pera na yan. Pero may sinasayin sa'yo yan, that is, ikaw ang pinagkatiwalaan ng ating mahal na Panginoon. Wag na sasabihin na naliligaw na tayo dahil ito is miracle money, spiritual money. Pinaghirapan ni Dr. Rizal at sa dating Presidente Marcos. Kaya huwag ka magsasabi na ako'y related sa kanila. Sabihin mo lang na ako'y inatang. Ayaw ko nang nagsasabi na anak o ano man. Ito ay pagkulitin ko dahil ito ay hindi pag-aari ng Marcos ito. Hindi pag-aari ng Rizal, hindi pag-aari ng Panginoon ito. Para maintindihan mo kasi, ano mo naman din, naiintindihan mo naman ang status ng pera. Bakit tatanungin ka sa akin? Ang pera, nasa din ang pera. Kung nakatapo man dyan, kung ako naman sa'yo, hindi mo tatanggapin kasi pwede kang ipakulong yan. Isatawag lang yan na meron kang tinatago na bagon na kasi hindi mo pa alam yan yan ang inuhuli dito, inuhuli din dyan. Violation yan eh. Kaya nga na ano ko, sabi ko, yun ang pinagsisihan ko. Ayaw ko yung na ano lang. Oo. Ako ayaw ko sanang baka ako'y iba na nasa loob ko ngayon dahil ang inintindi ko yung asawa ko. Oo, alam ko yun. Buhay nito, nandiyan sila ang gumagamit yan, hindi pwedeng mawala ito sa atin. Oo. Napakahalaga ang mission nito ni Annabel. Oo. Kaya kung di sila naniniwala sa mission na yan, huwag nila akong gagawin ganyan dahil init na yan. Ayaw ko lang i-discuss sa mga payo ko dyan. Anak ng general yan, nandiyan yan, pero hindi ko pwedeng isinasabit yung mga yan. At yung kung kay Jan, boss, dahil isasali na may kinalaman niya sa pera, kaya huwag na lang babaliwala yan, tupurin mo yan. Ako, nasasabi lang ako ng totoo. Kung pega ako, hanggang ko na yan. Basta, tinatrabaho ko ngayon yung number ko ng tinatawagan ko si General. Yun na lang, isabihin natin yung kahit hindi pa ako nag-mission sa ibang bansa. Just give me the exact number ko, batch number, everything. Napapatunay na tayo totoo, hindi siya sabi peke tayo. Ate, no? Oo, talaga. Alam mo naman. Ganun ko na ate, ha? Mas, ikagagandayan ko na sa bangko yan. Eh, kung sinasabi niyo na nandyan yan, parang hindi paniniwala ng mga gabay natin kasi walang magbibigay dyan ng ganyan bagon-bagon kasi ang pera natin ay kinuhay. Oo nga eh. Sa totoo lang. Hindi pwede. No, makinig ka. Bakit ka nang gapos? Bakit sinabi mo kung sino nagbigay nito kasi ang kaso nga, hindi naman ako ang tumanggap eh. Sino na ang tumanggap? Basta dumating lang sa dito sa akin. Hindi ko nga alam kung sino ang kwan. Basta nalaman ko nandyan na ang pera. Kaya tuwang-tuwa naman ako. Sabi ko, wow. Kaya nagkataon naman na nasa ospital nga si Annabel at nakakaproblema. Ay di sabi ko, talagang ipapadala ko sa iyo kahit na yung kalahating yon. Ang problema, mahirap nga naman ipadala. Hindi ako sasabi ipadala nyo kasi sasabi tayo sa kanyang proseso. Kasi tayo ate, mission tayo. Hindi yung mission impossible to, hindi yung kalukuhan nito. Yan na nga eh. Ate, kung hawak mo, kung minta ka hawak mo pera, nandyan. Okay, well and good. Antayin mo ko, pupunta kami dyan. Walang problema dyan. Pupunta ko lang siya masip. Itutuloy natin mga kailangan ko at kailangan ko sa foundation lang. At meron tayo dito napakalaking pera. Na nasa 50 cross lang. Pwede ko buksan yung kay Bionic ng 5 billion niya dollars. Kailangan ko pagbukas. Ate, no? Pero kung ganyan ang naging sitwasyon niyan, hintak mo lang dyan, ikalat mo na lang, itabi-tabi mo na dyan, dahil delikado yan. Delikado talaga. Ngayon ko napag-isip yan. Talagang totoo yan. Ngayon ko napag-isip, hindi ko dapat hindi ako interesado pag ganyan ang naging sitwasyon mo, pero I will support you for that kung nandyan
isang tabi mo lang, we can go there. Picturein mo lang, paano kaya ang gagawin natin kung pwede ko naman pasiay. Ayaw ko pasiay dyan na makikita kung nakasafety yan. Gagawa ko ng paraan na ayusin ko yung interpol na ko, papers ko para ako'y pupunta dyan. Kasama ko si General. I-coordinate ko kay Ambassador yan para ibigay kay Bongbong ang ibang pera. Kasi hindi tayo appeal ng ganyan na kalihan yan natin, 7 billion yan, pera alam mo naman mga account na hawak natin, 300 accounts. Walang sinong alam dito dahil legal ito, this is controlled by the LO. Kaya kahit yung pera na yan, natutuwa ko sana kung nasa bangko dahil may LOA yan tayo. Kaya sabi ko nga kay Maring Ami, kung yan ay nasa bangko, hindi ako magpo-problema. Sasabihin ko na lang kay Ed, ang pera nasa bangko, bahala ka na. Total pangalan mo rin yan. Pwede naman natin, pwede naman ito foundation. Kung nagkataon na talagang nasa bangko, ay hindi nga bakit nasa akin? Yun ang tanong ko. Alamin ko kung sino nagbigay dyan, malalaman ko naman. Malalaman ko sino. Malalaman ko yan kasi yan, mahirap kasi yung iba hindi nakakaintindi sa layunin natin. Alam mo naman natin, walang imposible sa atin. Di ba? Alam mo naman kung maghuhot tayo, yun ang mga palasukas na ng tao na talagang nakakalungkot na magkagawa tayo ng ganun. Ayaw. Kung talagang malumpa na, huwag tayo ng paintulot, okay lang yun. Pero kung ganito sitwasyon, balik na muna yun, malamang problema. Basta ang akin lang, nalaman ako atin ng konti muna dyan, at gagawa ko ng paraan, yung pera na yan, pwede i-coordinate na lang natin sa kanya, kay Ambassador. Hindi kayo coordinate yan. Kay Ambassador Romantes. I-coordinate ko lang kay Congressman yan. Kundi kausap ko lang si nasa akin ng nilalakad ko nga, si Sandro, ang kausap ko dito, 600 million nilalakad ko. Para malaman mo lang natin, may 5 trillion na pumasok na inilidit. Nasa akin ang kopya. Nasa akin yung kopya ng cashier's check para makita mo. 5 trillion na hindi sa Hong Kong Shanghai Bank. Kaya may naman pera natin Hong Kong Shanghai Bank. Matilis namin kung sino talaga naglabas ng pera. Bakit pagod? Bakit ginagawa natin? Bakit ginagit pa pangalan natin? Bakit nakakatanda ako? Pangalan natin dalawa. Pero nakita yan, may mga gabay naman tayo yan, hindi naman po basta-basta magkalaw. No? Dapat akala ba mga professional na mga dapat alam na nila yan what is this? Ito kunin yung tao, sino nagbigay, ito kunin yung pangalan. No? Kung talagang totoo yan, okay, i-coordinate natin. Kasi yan kapag namin nagtimbre, ganito, naku, at-set na tayo sa bangko niya. Yun na nga. Kaya ako... nag-usap kami ni Ate Ami, buti nga, hindi pa kami nakausap ni Herbie. Dahil lumabas daw. Kasi nag-text ako sa kanya na pupunta na nila si Herbie para si Ami, Ate Ami para kausapin. Huwag na muna. Huwag ka na talumin ko muna. Kasi interrogation na ang gagawin natin dito. Kung gano'n ang mangyayari. Pero makita ko na sa mga anak muna. Hindi tayo peke. Hindi tayo manluloko. Mahal ka namin natin na grupo dahil ikaw ang pag-exercise ko kung malaki ko. Para magpaliwanag kung bakit meron tayo inatang yung pera na yan. Ako pasensya na, sorry na lang kung nakapagsalita ako sa mga akong kasi ay nako, talagang hindi ko naman ako man sa kanila talagang galit na galit. Kanina pa na kaya sabi ko sa ginawa ninyo, parang ninanais na yung mamatay ako, sabi ko.
anak ko mamatay ng ganito. Iningatan ko yung karangalang ito bilang presidente ng organization. Tapos ganito lang mangyayari sa akin. Sabi ko kanya kung kailan ako sinanda. Ang hirap ng ginawa ninyo. Eh, kaso, Ano, ito po, ang advice ko sa iyo, gawin mo na lang kung nakikinig sila. Unang totoo talaga na nandiyan yung pera na yan na hindi ko nakapagod. na pinaririnig ito. Ate, nandiyan na yung pera na nakapagod ka mo. Saan mo sinipiyan sa bodega mo? Doon sa garahe o sa Okay, second consider mo floor. natin. At nakapag-withdraw ka na rin lang, nakalabas ka na, isipin, good yung pera na yan. Ilabas mo na yung iba, ikalat mo na lang muna. Yung pagkatiwat yung mga anak mo, paano, idalhin sa iba-ibang lugar para walang nakakalam. Para pag meron mga interview dyan, hindi declared ka dyan, may nakita dyan na bakit meron ang ganito, ganyan-ganyan. Isipin mo na lang, tapos unti-unti mo na lang ipadala na yung para sa atin, kung gusto mo, ilagay ko pangalan mo na yung dalawa. Ako, hindi ko gusto na, i-ipan mo, i-send mo sa akin yung ID mo, ilagay natin yung foundation na pangalan mo, pangalan din natin, amin, aslo tayo. Para malinis natin na we are in good faith to put that money. Kasi tayo i-entrust ng pera, katulad ng ginawa ni Digong, hindi sila nagtagumpay kasi dapat makatulong tayo sa bansang Pilipinas. That is 300 trillion peso na, 5 trillion. Pinarang mo yan, pinatututo namin yan. Nanggaling ako ng Europe. Gusto ko, pakita ko sa iyo na 4 times ako ng biyahe. Ako alam ko yung ginagawa ko dahil mission ko yan, sinigit sa akin. Kailangan natin ang aking Sinaring amin naman. Ito. Ayaw ko na tayo makalayo. Ayaw ko na ikaw ang aking idol na ikaw ang mahinis mo kung ano ko magpapaliwanag sa mga tao bakit nagkaroon tayo ng ganito. Ang purpose natin, tumulong sa tao. Diba? Pero ang advice naman, tulungan natin pamilya muna. Pamilya muna. Huwag natin pagkakalaman. Diba? Uwi na naman kami ate. Wala tayong ano. Kasi yun naman ang layunin naman. Bakit yung maglilingkod kung wala po ang mga anak natin, kamag-anak natin na naghihirap? Diba? Yun po ang ating layunin. Kaya nalulungkot din si ate Ami. Halos umiiyak. Ay, paano naman si Maring Ami? Iba kasi yung pagkakabalita sa iyo na dumating ang pera nasa bangko. Sabi ko, Mare, wala akong sinabing nasa bangko ang pera. Ang pera ay hawak ko. At binanggit ko na rin yun. Naintindihan ko na yun kung nag-case ang meron pala ang naging tunay na sitwasyon ng pera na yan. Ay kaso, ayaw niyang tanggapin. Sinabi ko raw na nasa bangko. Kung nasa bangko yan, si Edna ang tawagan ko. Siya na ang mag-aayos ng pera. Ay kaso nga dito sa akin, hindi ko raw nabanggit yan. Siya, kung hindi ko man nabanggit sa iyo yun, pasensya ka na. Baka naman ako Madalas pa kasi ninyo sa inyo, mga kapay mo. Makikita naman nila kung totoo na nandiyan na talaga. Ako naman, maniwala man ako, hindi. Basta ang mahalaga dyan, ay intact yung coordination natin na tayo makatulong na sa hindi lang Pilipinas, buong mundo. Kaya foundation natin buong mundo. Kaya para mabuksan na natin yung tabo dyan sa bangko, sa World Bank. Kasi World Bank natin may control yan. Gusto ko rin liwanagin, Ed. Gusto ko rin maliwanagan kung sinabi ng mga gabay ko na nakita nila ang pera dito. Sige ate. Yun ang gusto kong maliwanagan. Kasi, sa totoo lang, ang bagon ay hindi ko pa personal na nakita. Kasi ang nag-iingat nun ay ang manugang ko. Yun ang gusto kong malaman ang katotohanan. Kung nasaan talaga. Hindi ko na,
Kasi bago tinago yun ng manugang ko, nakapaglabas na ng pera, konting supot ng pera, nakapaglabas na. Pero yung dagbagon mismo, Sige, hindi ko ako hindi pa. ko mag-ano muna dyan dahil ayusin ko muna ang problema ko, ate. Oo, Isa na tayo mag-usap sige. at makipag-advise din ako kay tatay, kay Juan. Alam mo naman kung sino yung mga susundin natin. Oo. Diba? Alam mo naman na yun eh. Ngayon, ang kahilingan ko lang sa'yo, nakapag-withdraw lang na nakapalit kayo. Yun lang yung bate na ngayon, kung internet. At kinabusan ko lang yung kay Bayonet. Kailangan ni Bayonet kasi na 10 million dito, mga 9 million dito. Ipadala mo sa akin yan, kahit hindi yung konti-konti muna. Mag-open account ako, hindi mo na pwede man nyo ipadala sa through Hong Kong Shanghai pa. Kasi walang questionable pag Hong Kong Shanghai pa. Dahil maganda na may layunin natin, ipupustro ko agad yung foundation. Para kung isesyon mo yan, at ikaw ay bibigay, nakalagay yung pangalan mo na ikaw yung may itatransfer yung pera yun, walang question. Kaya si ate Amin, nandiyan na, may tukulan na si ate Amin, si Jay. Kasi ang sabi ni Bata, huwag kang kukuha ng isang taong advance. Dahil pinagkailangan ninyo yan eh, yan ay ginagawa namin na paraan para makapagsimula ka sa mission. Hindi lang Pilipinas, para sa buong mundo. Diba? Kaya kita mo yung mga pinakatiwalaan eh, national din ginagamit eh. Kita mo, nakakalungkot. Pati si Bongbong nailabas ko lang yung Blue Book yan. Lahat ng mga 2,000 na equipment, lalabas lahat ng katotohanan, kasama sa bigit. Kaya pati yung gobyerno sa Cebuco, namatay na nga lang. Alam ko lahat ng mga pinagkatiwalaan ng pera. Pero iba yung ating kasi account niya. Alam mo naman natin, dito na nangyari sa tinulungan mo, namatay na lang. O yan, binigay niya doon sa kapatid ko na nandiyan sa California. Na naging ng pera doon. Yan, Navy rin yun ha. Naging Navy rin yung asawa niya. Na si Dr. Tagapangasinan yan eh. Ano ba yung Louie ang pinito. Dr. Louie. Ang kapatid ko niyan, yung babae. Yan yung mga tungkulin din, kaya lang, dinukod din siya dito, kaya umuwi na lang. Nandiyan naman sa California. Oo. Hindi na tayo pinagtakal kasi kailangan nila kumakausap ng doktor kasi yung kalagayan ng ang ating gusto natin na kasi alam mo naman, lumalaki na yung bill doon na sa ICU. Kasi mahirap na magka-problema tayo. No? Dahil mahalaga yung mission ng asawa ko. Alam mo naman yun. Diba, no? Alam mo naman yun. Kaya mo ba ako, itakbo na lang mo na ako, nakasafety naman sa manugang mo ka mo, di saka natin pag-usapan yan. Pero ito lang ate, kasi kung ganyan na nakalagay yan, para sa pamilya siguro yan, ang purpose yan, pero ang nagmari, na napakalaki yan, siguro hanggang 30 session lang tayo, yung 70, gagamitin natin sa mission natin. Kaya nga gumawa ng paraan. Okay? Ngayon, ang akin, hindi ako naghihingi ng basta yun naman ang importante dito yung pera na kaya mo ba ninyo ako mapadala ng bukas? Kasi pinare-report na rin ng bangko na anong hospital na mag-deposit. Bahala na hanggang bukas kasi ang pera nga nandun na sa lalagyan nila eh. Oo, kung sa kanila, bakit hindi nila, ikaw hindi maglabas sila ng konti. Hindi mo naman kailangan ng ipadala mo yung kalahati o ano man eh. Sige, itak mo na muna dyan. Ang kailangan ko lang, yung pangangailangan lang natin muna, then after that, siguro magaling na si Annabelle, saka natin pag-usapan yung importanteng foundation. Ipapadala ko sa iyo para
Maraming magbibigay dyan kasi sa pangalan natin. Dahil ikaw nandyan. Pagka nandun na, kailangan mag-open account din ako dyan para mapasok yan. Hindi ko pa rin ang may hawak na libreta. Ganun yan. Kasi marami tayong mga inatangan dyan na namamatay ng alam sila dahil gusto mo nila makatulong sa Pilipinas eh. Kaya naghahanap sila ng tamang tao na talaga nagliliko. No? Sige, ganun na lang po ate. At ako yung naantay na ni Harold. Si Harold siya ang pinapantay ko ngayon doon. Naantay na niya ako doon. Malayo ako. Nasa Antipolo ako. Kaya diretso pa ako doon. At ang ba di ba sa Antipolo din si ano Ben? Antipolo yung hospital. Pero malayo yun. It takes 1 kilometer away. Fatima, may Fatima kasi na ginawa hospital dyan sa university. Sa eskwela na nurses. This lang ate, kung okay lang sa'yo, kung makagawa kayo ng I-try kong magaling. Nandiyan Try naman kong ang magaling. ate-ate, di ba? Kumbinsihin Gusto ko. mo lang si ate-ate para kasi si ate-ate medyo alam ba may sakit din yung tao. Bigyan mo na lang siya ng moral support din dahil nakausap na tayo, sabihin mo na lang. Oo. Sige, Alam naman namin. Sige. Kayo din. Pag-text mo lang ako kung may pag-asa ka din para hindi na ako Oo, iti-text kita. alam mo, ang tanda ko, nasa 80,000 na yung mga alas ko. Na iniwan ng ating anak. Di ba naka-problema rin yung anak ko na bunso. May iniwan din. Kaso lang may iniwan na apo ko na isang babae. Kumukuha din siya ng doktor. Sa kanya lahat yung pera, hindi ako nakikialam. Kaya ako wala akong masasabuhan kundi magagawa lang ako ng paraan. Dito at itong bahay nitong tinitirahan ko magiging foundation natin ito. This is 3,000 square meters to. Gagawin na dating resource Kaya kailangan ayusin ko para magkakaroon tayo ng na itong dito talagang lulukan na yung mga bisita natin galing sa Amerika, dito matutulog yan. Alam mo naman yung sino-involve na tao, pumunta dito yan. Hindi na, ordinary na tao na tayo, pero pupunta na tayo dito. No? Ganun lang natin, at hopefully, ipiplan ninyo ko kung para hindi na ako na nag-aalala yung aking pangangailangan. Okay? Sige. Ingat na lang natin. Okay. Ingat na lang kayo. Kalimutan na yan. May nakaroon ng konting malang. Okay? At least, gumaang ang bibig ko at nakausap tayo. Lakas mong panuwati. Ako alam mo naman, kilala naman ako Ako isa rin ako naging imbestiga pa sa Euro. Imbestiga ako doon. Isa lang ako mag-isa. Matapang pala ito. No, kaya nga, pinagtataguan nila ako. Nakita mo yung pinatay nilang nurse doon. Ako na ako nag-imbestiga. Meron akong pinatay nilang nurse na taga-Batangas. Kaya pala asawa niya ang pumatay. Yung manugang niya, yung pamangkin niya, love triangle pala nangyari dito. Tapos pinigil na sa CNN na nagpakamatay yung tita niya dahil sa pagsusugal. Baligtad. Yung lalaki, dating bodyguard ni Erap na Sugarol. Kinuruha niya itong pamangkin niya na nurse din. Ngayon, nung natanggap na sa hospital, after 6 months, naging addict na rin si Sugal. Tama silang dalawa. Binaligtad ngayon. Itong namatay na sabi ko, no cremation, meron akong tatlo na kahilingan para may laban tayo. Pagdating ko doon, nalaman nila na baba na ako aeroplano Nasunog na pala. Kasi may nagsabi na on the way na ako. Patayin mo. Kasi alam namin na hindi nagpakamatay, kundi pinatay nila. Walang nga yun, pamangkin pa ate. Na walang mong pinaaral, pinapunta pa doon
inubos nila ang insurance niya, inubos nila ang account niya, lahat yung withdraw nila. Sila na kinabang. Sige po ate, at sige, Sige, basta malaman mo na lang bukas, ha? Gabi na dito kasi. Malaman mo na lang bukas kung ano magiging resulta. sige po ate. Sige, okay. Ingat kayo ate, kasi para, kahit test lang siguro po kayo, kung ano na ba yan, confirm na meron tayong ibig para magiging madali ng isipan ni Bel kasi makikita niya na nakatulong din kayo. Okay? Oo, tsaka yung sinasabi mo. Maka-stress din. Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Okay, sige ate, God bless. And ingat pa. God bless them. Ingat. Ingat ate. Kumusta na lang kay Ingat po kayo. Annabelle. Pagkita na lang, sabihin mo kay Che. Oo. Kaya manood mo. Okay, ingat ka ate. Sige ate. Okay. Okay ate.